Dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte, wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco. He's lying. Kaya Noy 25 New, dinidefend ni Marcos ang mali, impeach is the key. Noy 25 New, babanggitin natin yung impeachment. Yung mga nakatakda na magsagawa ng rally, ang rally naman ay para sa political persecution na impeach Inday Sara daw. Ito, yung pagpirma mo ng isang GAA na base sa blankong dokumento, ito, anong stand nyo rito? Ano stand nyo rito? Ito ang dapat in-impeach. Ito ang ka-impeach, impeach. At yung mga nakapirma rito, may pananagutan po itong kriminal sa ating batas. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang tama si Pangulong Duterte. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang blank check para sa ating taunang budget. Tama rin si Inday Sara, si Vice President Inday Sara Duterte sa kanya naging pahayag. Hindi talaga marunong yung nasa Malacanang magpatakbo ng gobyerno. Pipirmahan mo. So ito po yung mga usapin na dapat nating patuloy na pag-uusapan. At maganda na nagbigay tugon ang Malacanang at ang tugon nila ay panglihis sa katotohanan. Ayan po, Blanco eh. Ayan o, wala akong fake news dito, pirmado eh. Kasalanan ninyo dyan sa Malacanang, kinakailangan ko munang ipakita yung mga pangalan dahil sinasabi ninyo, nagsinungaling si Pangulong Duterte. Paano nagsinungaling? Blanco ho. Ang dapat ninyong pinagsalita, ito mga ito. Hilig nyo kasi magsalita agad. Ayan o. Yan ang dapat yung pagpaliwanagin. Bakit kayo ang nagsasalita on behalf of the senators and congressmen? Meron ba kayong kinalaman dito? Meron ba kayong kinalaman dito? Ako'y nagtatanong lang. Dahil salita kayo ng salita, kayo nagtatanggol. Meron ba kayong kinalaman dito? Kayo ba ang nagpuno ng mga blanco? Kayo ba naglagay ng mga halaga? Kayo ba nagsara ng mga figures? Sapagkat hindi ho pwedeng pumasa yung budget ng may blanco. Ulitin ko, tayo ang batang paslit. Yung bang estudyante po sa elementary, kayang-kayang sagutin yung 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus blank, mahirapan. Kahit po yung nagmamasters na sa mathematics o yung specialty niya yung math na, mathematician na. Tanungin po ninyo, 3 plus blank, hindi po niya kayang sagutin yun. At lalong hindi naman pwedeng 3 plus blank, ang lalabas pong figura ay 6.32 trillion pesos. Ito'y malaking pangbubudol na naman sa sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mag-ingay po kayo, pera niyo po iyan. Linoloko po tayo. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una, nabasag po natin yung fake news sa Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po, blanco lahat. Bilyon-bilyong piso, blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi, na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taunang budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at na-discovery at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Yung vice cam, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo. Pag-isilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24, all revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department, noong tanggapan ng Pangulo.
meron pong tinatawag na President's Message, yung budget message ng Pangulo, at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga hinihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon, at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin, ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas ang sumagot Total, tinawag din yung fake news. Ito ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na puno-puno ng blanco? Malinaw po dito At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice Cam. Wala pong authority ang Vice Cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung Vice Cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at maraming nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimple ng usapin ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective. Ito po yung nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice Cam report. Itong Vice Cam report. Pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag kong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito, ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po,
unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na mababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po ulit ninyo yung ating saligang batas. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan, pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa vice cam. Itong vice cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling. Sino po ang sinungaling? Blanco po iyan eh. Malinaw po, blanco po yan. Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Ito na yung final form, ito na po yung naging basihan nung GAB, yung General Appropriations Bill. May blanco pero nakapagpagawa sila, nakahulma sila ng General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, ang kakapal na mukha, sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, kahit may nangangalampag na ang sambayan ng Pilipino na unconstitutional budget siyang pipirmahan mo, pinirmahan pa rin. Yan ang problema dito sa ating gobyerno ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila. Pumipirma po ng blankong cheque ang mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag po kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Ayan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid Ungab ang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat dyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan. Sapagkat malinaw sa ating saligang batas, all appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang iligal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Now,
having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan o, blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi o, tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas na halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yon? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, kung may subcommittee ang Vice Cam, o dili kaya sa Executive Department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco, yung Bicameral Conference Committee Report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po ay may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito is a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino. Nakakala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Para lang mo maliwanagan kayo na yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito yung Malacanang. Not unless alam ninyo, not unless kayo ang nagpuno ng mga blanco. Dapat ang sumasagot dito ay yung mga mambabatas. Yung galing po sa hanin ng Kongreso at Senado. Yung galing po sa Vice Cam. Sila dapat magpaliwanag. Bakit kayo nagpasa ng isang final committee report? Bakit ninyo pinirmahan? Bakit ninyo rinatify? Bakit ninyo inaprubahan? Blanco. Sila ang dapat magpaliwanag. Subalit, nagdali-dali po ang Malacanang at sila ang nagpapaliwanag. Di mabuti din po yun. Tanungin natin. Kung sinasabi nilang walang blanco yung GAA, yung General Appropriations Act, yung budget po ngayong 2025, o di mabuti. Pero sagutin ninyo, sino nagpuno ng mga blankong to para hindi kayo magblanko sa GAA? Final report na po ito ng Vice Cam. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan o, blanko, pirmado. Layin, paanong layin? Ayan o. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Ang blanco, ito. Yung basihan ng GAA. Ang dapat mong tanungin, pagalitan mo tao mo, paano napunan yung GAA ng halaga? Sino naglagay ng amount doon? Bawal yun. Sapagkat Kongreso lamang. Finally read in detail Senate Bill 1